Dear Amihan Stories presents The Architect and Our Twins, written by Ate Samuha 21. Lawrence, nasa loob ka ba ng kwarto mo? Tanong ng kasintahan ni Lawrence na ikinatingin naman niya sa pinto ng kanyang apartment. Sa halip na tumira siya sa sariling kondo, ay mas pinili niya ang apartment. Malapit din kasi iyon sa kanyang working place. Ganoon din sa bahay ng kanyang nobya. Galing sa mayamang pamilya si Lawrence Abellera. Ang kanyang ama na si Mateo ay namamahala ng isang universidad. Ang kanyang inang si Eliana ay nasa bahay at mas gustong mag-alaga ng halaman nito sa bahay nila. Dalawa lang silang magkapatid. Ang kuya Frank niya ay isang propesor at siya naman sa kanyang edad na 23 ay isa ng ganap na architect. Mag-iisang taon pa lamang siya sa kanyang propesyon at mas pinili na muna ang magtrabaho sa ibang kumpanya dahil nais niyang magsimula sa pagiging empleyado bago magpatayo ng sarili niyang kumpanya. "Babe!" Muling tawag sa kanya ng nobya na ikinailing niya. Excited ang girlfriend niya na pagbuksan niya ito. Sinadya niya kasing ikandado ang pinto nang sa ganon ay hindi ito makapasok agad-agad. Hindi pa nga ito nakontento dahil sunod-sunod itong kumatok. Hindi sumagot si Lawrence at nanatiling nakaupo lang. Tinatapos niya ang sketch ng kanyang dream house at gusto niyang makasama roon si Neria at bumuo ng sarili nilang pamilya. Ganoon ang buhay na gusto niya kasama ang babaeng mahal niya. "Sanali lang, Neria," sabi niya sa nobya at mas binilisan ang kanyang ginagawa. Maiksi ang pasensya nito kaya baka magtampo agad sa kanya. "Ang tagal mo naman, babe!" Reklamo pa nito at mahina lang siyang natawa. Ayaw talaga nito ng pinaghihintay. "Wait for a while, babe." Malambing na sabi niya bago ibinaba ang gamit na drawing pen. Itinamin niya rin ang sketch ng pangarap niyang bahay. "Ano ba kasing ginagawa mo riyan sa loob? Ba't kailangan mo pang ilak itong pinto?" "Don't tell me, Lawrence. May milagro kang ginagawa riyan." Alam ni Lawrence na nagbibiro lang ito. "Neria, yung dirty thoughts mo ay nagpapahamak sa atin. Okay, babuksan ko na, kamahalan." Natatawang tugon na lamang niya at narinig niya rin ang halakak nito mula sa labas ng kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto ay hindi na siya nagulat nang sinalubong siya nito ng halik sa kanyang mga labi. Isa iyon sa love language nilang magkasintahan, ang physical touch na tinatawag. Sa mahigit 1 taon nilang magkasintahan ay memoryado na niya ang nobya. Si Lawrence na mismo ang pumutol sa halik at lumayo ng ilang dangkal. Mayroon siyang respeto sa dalaga, kaya hanggang halik at yakap lang ang ginagawa nila. Pero nakita niyang sumimangot ito. Kinurot niya ng marahan ng baba nito bago niya ito niyakap ng mahigpit at hinalikan sa sentido. "I like your scent, babe." Anya rito bago idinikit ang kanyang ilong sa leeg nito. Narinig niya ang pagbungis-ngis nito na parang musika sa kanyang pandinig. "Mabango ano?" Naglalambing na usal nito sa kanya. "Sabi ko na magugustuhan mo." Higit na humigpit ang yakap nito sa kanya. Sa ganoong posisyon na magkadikit ang mga katawan nila ng nobya, ay nakaramdam siya ng init sa katawan. Ngunit pinilit niyang apulahin iyon. Batid niyang pareho sila ng nararamdaman. Si Neria ay isang bank teller. May kaya sa buhay ang pamilya nito. Kaya lang, mas mataas ang standards ng pamilya nito na para bang hindi maaaring maging failure ang bawat miyembro ng pamilya. Minsan ay napapagod na ang kanyang girlfriend na intindihin ang sariling pamilya. Nasa tamang edad na ito, ngunit kontrolado pa rin ang mga magulang. Babe." Pukaw ni Lawrence sa atensyon ng babae. Nais niya na munang dumistansya rito, ngunit natawa na naman ito. "What's funny, Miss De Vera?" "Ang seryoso mo kasi, babe." Sagot nito at nakita niyang naglakbay ang paningin nito sa kanya. Huminto ito sa isang bahagi ng kanyang katawan na hindi dapat pagmasdan ng ganong katagal, sapagkat nagbibigay iyon sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Dahil doon ay alam niyang pinamulahan siya. "Tumigil ka, Neria. Ang init ng panahon, oh." Banta na lang niya pero sadyang pilya ang babae. Pinagkrus pa nito ang mga braso. "Ay nararamdaman ako na hindi dapat, babe. Alam mong masakit yan sa puson." Nakangising sa ni Neria at dahan-dahan itong lumapit na ikinatras niya. Nakikita niya kasing may gagawin na naman itong kapilyahan. "Don't tease me, Neria De Vera." Sigaw nito na ang lapad-lapad na ng ngisi. Alam naman niyang nagbibiro lang ito, subalit hindi magandang ideya ang ginagawa nito.
Mabilis na napigilan ni Lawrence ang isang kamay nito na akmang hahawak sa kanya. Neria, isa. Hindi ka na nakakatuwa ah. Sus, parang hawak lang naman natatakot ka na. Naiiling na saad ng girlfriend niya at umikot pa ang mga mata nito. Babe, huwag ganyan. Si Neria ay clingy type person. Kapag nasa labas sila, ay gusto nito na magkahawak ang kanilang mga kamay. May bully side din ng babae. Paborito nito ang tuksuhin siya. Open-minded ito kahit kung titingnan ay parang isip bata. Ngunit kakaiba lang talaga ang personalidad nito. Ganun pa man, ay iyon ang mga rason kaya mahal na mahal niya si Neria at malaki ang respeto niya rito. Pinaghirapan niya ring makuha ang matamis nitong oo noong mga panahong nang niligaw pa lamang siya. Hindi na kasi usong Maria Clara at Santo ngayon, babe. Nasa bagong henerasyon na tayo ngayon. Normal lang ang... No, Neria. Stop there, young miss. Babala niya rito. I am older than you. I know what is right and wrong. Chill. Ayoko magtalo tayo, Architect Lawrence. Pagsuko nito na itinaas pa ang dalawang kamay, doon lang siya napangiti. Hindi niya maiwasang mag-reminisce sa paniligaw niya noon kay Neria. Hindi niya ito idinaan sa teknolohiyang mabilisan o shortcut. Niligawan niya ito sa mismong bahay ng pamilya nito. Kahit na maliit ang tsansang magustuhan siya ng mga magulang nito dahil wala pa siyang napapatunayan. Amoyin mo na lang ang bago kong pabango, Lawrence. Sabi naman nito at inilapit ang leeg sa kanya. Papresko ka ha. Sabi na lang niya na ikinatuwa nito. Sinubukan ko lang, babe. Mabango naman pala. Maarteng sagot nito sa kanya. Nagawa pang hawiin ang buhok para lang i-expose ang balikat nito. Nakasuot ito ng off-shoulder na damit. Alam ni Lawrence ang pabangong ginagamit ng nobya dahil naregaluhan niya ito ng brand ng perfume na katulad ng sa kanya. Papalitan mo na yata ang pabangong binigay ko sa iyo ah. Tanong niya na kunwari nagtatampo. Siya na ang kusang lumayo sa kasintahan at lumapit sa study table niya. Kulon lang to, babe. Ka-brand ang binigay mo. Pero mas mura to dahil pwedeng itong gamitin ng mga baby. Paliwanag ni Neria saka ito sumunod sa kanya. Naramdaman niya ang mga braso nitong pumupulupot sa kanyang bewang at niyayakap na siya nito mula sa likuran. Napansin marahil nito ang pagbabago ng mood niya. O ano ngayon, Miss Vera? Lawrence, nagalit ka kagad dahil akala mo pinalitan kong pabango ko? Umiling lang siya sa tanong ng nobya. Tinanggal niya ang mga kamay nitong nasa bewang niya at saka ito hinarap. Hindi naman ako bata para magalit kagad dahil lang doon, Neria. May hinahong tugon niya. Nakuha pa nitong pisili ng baba niya at muli siyang dinampian ng halik sa labi. Isa to sa pinaka nagugustuhan kong pag-uugali mo, Lawrence. Mabait kang tao at gentleman pa. Bihira na lang ang mga lalaking kagaya mo. May sensiridad na saad ng dalaga na ikinangiti niya. Yeah, kaya dapat iwasan mo ang pamubuli mo sa akin. Maupo ka muna, babe. Malamyos ang boses na utos niya sa nobya. Hinilan niyang isang upuan para kay Neria at para makawala na siya sa tukso. Bakit ang kalat ng mesa mo, Lawrence? As you can see, nagtatrabaho ko nang inabala mo ko, Miss De Vera. Oh, abala na ba ako ngayon, Architect Lawrence? Nakataas ang kilay na tanong ng dalaga. Hinawakan lang ni Lawrence ang balikat nito. Wala ako sinabing ganyan, Neria. Kung ano-ano na yung sinasabi mo ah. Siya nga pala, babe. Meron ako in-order na pagkain. Sabay tayong kumain, okay? Tsaka, dito ako matutulog ngayong gabi ah. Matagal na rin nung nagkatabi tayo sa pagtulog. Mahabang saad nito. Hindi siya sana sasang-ayon, pero wala na siyang nagawa dahil nakapagdesisyon na ito. Okay, ikaw ang bahala. Kibit balikat na sagot na lang niya sa nobya at ilang sandali ay dumating na ang in-order nitong pagkain. Hindi nagtagal ay inaayos na ni Ria ang nagkalat ng mga gamit ng boyfriend niya upang makapaghain na sila ng dinner. Pare-pareho lang bang tong mga drawing pencil mo, Lawrence? Usisa niya at tinignan ni isa ang dulo ng mga lapis na kanyang nahahawakan. No, babe. Lahat ng yan ay ginagamit lang kung kailangan. Paliwanag nito sa kaisa-isa ng nilapag ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Artline pen ang hawak mo. Yung isa naman ay mechanical pencil, micro pencil, Staedtler pencil, retiring pencil, at yung iba riyan ay tracing pencil. Paliwanag pa nito. Yan ang ginagamit kapag magda-drawing at magda-drafting ka. Mahirap ba mag-drawing, babe? Seryosong tanong niya. Babe,
Imagination is a gift from God, but drawing is a skill that can be developed and improved by practice and learning. Talent comes from God. Makabuluhang sambit ng binata. Lumalabas talaga ang mga hanas nito sa buhay kapag professional nito ang pinag-uusapan. Okay, gets ko na. Ano naman ang tawag dito sa puting papel na to? Kunot noong tanong niya. Kinuha niya ang nakaroll yung puting papel at binuklat iyon. Wow! Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha nang tumambad sa kanya ang maganda nitong sketch ng isang malaking bahay. That's a hopia paper 20 by 30. Yan ang ginagamit ng mga architect at engineer, Maria. Muli nitong paliwanag. Ang ganda naman ito, babe. Namamanghang sabi niya. Tumingin pa siya sa nobyo na kampanteng nakaupo lang sa tabi niya. That is my dream house. Ipapatayo ko yan para sa atin. Isang bahay kung saan tayo bubuo ng sarili nating pamilya, Maria. At gusto kong may isasalubong sa akin sa pag-uwi ko na isang maliit na ikaw at ako. Nakangiting sambit ng binata. Nakaawang na ang bibig niya sa gulat dahil may plano na si Lawrence para sa future nila. Kilala niya si Lawrence. Seryosong tao ito at hindi pala biro. Kaya kapag nagsabi ito, ay alam niyang tototohanin nito. Seryoso ka na riyan, babe? Nauutal na tanong niya. Alam niyang nagsisikap ito para sa magandang buhay. Ngunit kung siya ang tatanungin, ay sapat na ang simpleng bahay lang. Basta magkasama lang sila ay masaya na siya. Yes, soon mahal ko. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi hangad ni Ria ang mag-asawa ng mayaman katulad ng nirereto ng mga magulang niya. Ayaw ng mga ito sa nobya niya. Isa lang daw itong baguhan na architect at wala pa raw napapatunayan sa buhay. Doon siya mas nasasaktan. Si Lawrence ay simpleng lalaki lang, ngunit dito niya nararamdaman ang tinatawag ng kaligayahan, katahimikan at kapayapaan dulot ng pag-ibig. Anyway, susunduin kita sa bahay niyo next weekend. Ipapakilala na kita sa mga magulang ko, Ria. Aha? Sure ka na ba riyan, Lawrence? Ikaw ha? Nagpaplano ka ng mag-isa na wala ako. Dapat tayong dalawa nagpaplano para sa future natin. Para maiwasan yung mga komplikasyon ng relasyon natin sa hinaharap. Malay mo, isa sa atin ang hindi sang-ayon. Ako ang lalaki. Ako dapat na nagpaplano nun. Pero sige, next time, pag-uusapan natin yan. Ngunit bago yon, gusto kong mauna na muna si kuya. Pahayag nito. Gusto niya talaga si Lawrence sa makasama sa pagtanda. Kaya handa siyang ibigay ang lahat-lahat. Ang mga magulang niya lang ang alam niyang sagabal sa relasyon nila. May problema ba, Ria? Bakit bigla ka na nahimik? Wala. Kain na tayo, babe. Bago pa man lumamig ang pagkain natin. Pag-aaya niya at pinilit na pinasigla ang boses. Ay nako, Ria. Hindi kita bang tutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano yung bumabagabag sa isipan mo? You're not a teenager anymore. Mahabang sabi nito saka tumayo mula sa kinauupuan. Lawrence, saan ka pupunta? Nagkukunin lang ako, babe. Diyan ka lang. Sinundan na lang ni Ria ng tingin ng binata na naglalakad na patungo sa maliit nitong kusina. Pagbalik nito ay saka sila sabay na kumain habang nagkakwentuhan. Nang gabing iyon ay nabali ang pangako ng nobyo niya at naubos yata ang pagtitimpi nito dahil nilamon sila ng tukso at pinainit ang malamig na gabi at ang sabi ni Lawrence ay pananagutan siya nito. Isang linggo ang lumipas, lula ng kanyang BMW motorcycle si Lawrence. Papunta pa lang siya sa bahay ng girlfriend niya. Ngayon ang araw na dadalhin na niya ito sa kanila upang ipakilala sa parents niya. Bumaba siya sa kanyang motor at hinubad na muna ang helmet bago siya lumapit sa nobya, na halatang kanina pa naghihintay sa labas. Nakatayo lang ito sa harapan ng gate. Babe, hindi ka pa yata nakabihis. Tanong niya sa dalaga. Nakapambahay pa ito na parabang nakalimutan ng kanilang pinag-usapan. I'm sorry, Lawrence, pero hindi ako sasama sa'yo. Malungkot na pahayag nito sa kanya at nanginginig pa ang labi. What do you mean, Ria? Nagbago na bang isip mo? Pwede naman nating ipagpaliban kung gusto mo. Hahawakan na sana niya ito nang umatras ito at mas lalo siyang nagtaka sa inaasal nito. Masama bang pakiramdam mo? I'm sorry, Lawrence. Ayoko lang. Nahihirapan itong magsalita at umiyak na lang bigla sa harapan niya. Kumilo siya upang yakapin ang nobya at marahan na hinaplos-saplos ang likod nito upang iparamdam na naroon lang siya sa tabi nito. Subalit mas lalo lang itong umiyak. It's okay, babe. Pag-aalo niya rito.
Nasa ganoong posisyon pa rin sila nang makarinig sila ng tunog na nagbubukas ang gate kaya napahiwalay sila sa isa't isa. Neria, ano pang ginagawa mo riyan sa labas? Boses iyon ng ina ng dalaga, si Mrs. Leonor de Vera. Mrs. de Vera, magandang hapon po. Kasyual at may respetong bati niya. Nagawa pa niyang yumuko sa ginang. Ganon din sa'yo, Lawrence. Seryosong tugon ito sa kanya at tumingin pa kay Neria. Tingin na may kakaibang ipinapahawatig. May sasabihin ang anak ko sa'yo, Lawrence. Kung hindi kanya kayang, Mom, mahinang sabat ng dalaga. Ako na po. Hintayin niyo na lang po ako sa loob ng bahay. Hindi na nagsalita pa ang ginang at muli lang itong pumasok sa bahay ng mga ito. I'm sorry, Lawrence. Pero ayoko nang patagalin pang relasyon natin. What do you mean, Neria? Nagtatakang tanong niya. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo, Lawrence. Sagot nito, ngunit tila mabigat din para rito ang desisyon nitong makipaghiwalay. Sorry. Sandali siyang natahimik at tinitigan ng girlfriend. Kitang-kita niya na nahihirapan ito. Malamang dahil iyon sa kanilang relasyon. Pagod nang ipaglaban ang pag-iibigan nila sa mga magulang nito na hindi siya kayang tanggapin. Iyan bang kagustuhan mo, Neria? Ang hiwalayan ako. Punong-puno ng hinanakit ang tanong niya. Parang naging sirang plaka ito na paulit-ulit humihingi ng tawad sa kanya. Nakayuko ang dalaga habang umiiyak. Nakita pa ni Lawrence sa pinaglalaroan nito ang laylayan ng damit. Marain siya napapikit at napaisip. Bilang mas nakatatanda at mas nakakaunawa, ay kailangan niyang respetuhin ang desisyon ng dalaga. Kahit nalabag iyon sa kalooban niya. Huminga siya ng malalim at marahan na hinawakan ng dalawang kamay ni Neria, saka iyon pinisil. Is that your choice? Neria, sabihin mo sa akin. Ito bang bumabagabag sa'yo nung natulog ka sa apartment ko? Kalmadong tanong niya at tumango ito bilang sagot. Look at me, babe. Hindi kumilos ang kasintahan niya, kaya hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at pinipilit na iharap sa kanya ang mukha nito. Don't tell me the truth, Neria. Hindi naman ako magagalit. Basta ipaliwanag mo sa akin na mas maayos. Seryosong sabi niya. Lawrence, hindi ka nalang gusto para sa akin. Kaya nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Dahil totoo ang mga sinasabi nila, Lawrence. Tama sila na hindi tayo ang para sa isa't isa. Pareho lang tayong masasaktan. Pareho lang tayong masasaktan. Mahal naman natin ang isa't isa, Neria. Kaya ano bang sinasabi mo? Gagawa pa rin ang paraan ng parents ko para lang maghiwalay tayo, Lawrence. Kaya gawin na muna natin ito, please. Sumama ka na lang sa akin, Neria. Lawrence, no. Neria, hindi pa ba yan tapos? Muling sigaw ng ina nito na hindi pa umaalis sa gate. Halatang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Mom, please umalis ka muna. Pakiusap ng dalaga sa ina. Iwan niyo muna kami. Parang nabablangko pa rin ang isip ni Lawrence. Hindi na yata siya makapag-isip pa ng tama. Dahil sa gulat sa pakikipaghiwalay ng kanyang kasintahan. Alam kong hindi mo desisyon na makipaghiwalay sa akin. Alam kong mahal mo ako. Ramdam ko yun kapag magkakasama tayo. Pero hindi kita pipilitin sa gusto ko, Neria. Hindi ako makikipagmatigasan sa'yo. Ikaw ang nagsabi na pareho tayo masasaktan. Ayoko ma-pressure ka. Kung magdedesisyon ka, ay gusto ko yung desisyon mo para lang sa sarili mo. Para sa ikabubuti mo. At para sa ikakatahimik ng buhay mo sa hinaharap. Makinig ka, Neria. Magdesisyon ka na walang pinipili. Sa parents mo at miski sa akin. Yung desisyon mo na hindi mo pagsisisihan sa huli. Yung desisyon na sigurado ka. Payapang isip at puso mo. Pahayag pa ni Lawrence kahit nararamdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Lawrence. Go. Bago pa magbagong isip ko at ilayo ka na lang sa pamilya mo. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Neria. Walang emosyon na sabi niya, ngunit hindi man lang ito kumilos mula sa kinatatayuan. Hanggang sa hinaklit na lang ito ng ina at tuluyan na siyang naiwan sa labas. Alam ko. Alam ko nagdedesisyon ka para sa kabubuti ng lahat. Sabi ni Lawrence sa kawalan bago isinuot ang helmet at pinatakbo ang motor papalayo sa bahay ng girlfriend na ngayon ay ex na lamang niya. Naniniwala naman siya na kapag nagpaubaya siya ngayon ay ibabalik din sa kanya ng tadhana si Neria. Hindi ibig sabihin iyon na mababaw ang pagmamahal niya sa dalaga, ngunit ipinapaubayan na niya iyon sa tadhana. Samantala ay hindi nakatulog si Neria ng gabing iyon
Dahil iyak lang siya ng iyak. Nasasaktan siya, hindi mo lang siya ipinaglaban ni Lawrence. Nang sinabi niyang makikipaghiwalay siya, ay agad itong nagdesisyon na palayain siya. Subalit kung tutuusin ay siya naman ang dahilan kung bakit ito pumayag sa breakup nila. Sorry, babe. Sorry talaga. Napakahida ako. Hindi ko kayang ipaglaban ka sa mga magulang ko. Pahikbing sambit ni Neria. Dumako ang tingin niya sa malaking frame na nakasabit sa pader ng kanyang silid. Picture nila iyon ni Lawrence na kuha mula sa art exhibit na sinalihan ng binata noon. Doon sila unang nagkakilala ni Lawrence. Nagustuhan niya ang art painting nito kaya binili niya at doon nagsimula ang spark ng damdamin nila. Ikaw pa rin ang lalaking pipiliin ko. Ikaw at ikaw pa rin, babe. Dahil una pa lang, naging paborito na kita. At ikaw na ang paborito kong likhang sining. Usal niya saka pinunasan ang kanyang mga luha sa pisngi. Ngumiti siya kahit na nasasaktan pa rin. Kakayanin niya ang lahat ng iyon. Kailangan niyang panindigan ang desisyon na pinili niya. Lumipas ang 6 na taon na wala ng balita si Neria sa dating niyang nobyo. Ngunit nang malaman niyang buntis siya, ay sinubukan niyang puntahan noon si Lawrence sa apartment nito. Subalit wala na roon ang binata. Ang nakita na lamang niya ay ang ginuhit nitong dream house at iyon ang kinuha niya. Hindi niya akalain na darating pala ang panahon na pagsisisihan niya ang piniling desisyon. Naniniwalang na lang siya sa kasabihan na kapag sila talaga ni Lawrence ang para sa isa't isa, ay alam niyang pagtatagpuin pa rin sila ng tadhana. Mommy? Napapitlag si Neria nang may tumawag sa kanya at para lang siyang nagising mula sa mahimbing ng pagkakatulog. Nasa kusina siya at kasalukuyan siyang nagsasalansa ng mga kubyertos na kakatapos niya lang hugasan. Yes, baby? Malambing na tugon niya kay Lorenzo Uno. Wala ito sa kusina pero narinig niya ang pagtawag nito sa kanya. Nagtungo siya sa sala sa kamabilisan na lapitan ng anak. Nakita niyang nakasimangot ito habang isa-isang inilabas ang mga gamit na pangguhit mula sa backpack nito. Kinuha na naman po ni Simon ang artline pencil ko, Mommy. Sumbong nito sa kanya at tumingin sa kakambal nito na kampanteng naka-4 lang, habang nanonood ng anime na palabas sa telebisyon. Ay nako kuya, parang lapis lang yun eh. Sabat naman ang mubit niya, na kahit nasa TV ang atensyon ay naririnig pa rin ang pinag-uusapan nila. Sina Lorenzo Uno at Simon Dos ay anak niya kay Lawrence. Kambal ang mga ito kaya masaya siya dahil binigyan siya ng alaala mula sa lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay at minahal niya ng buong puso. Hindi nga kasi yun lapis, Simon. Ang hina mo naman eh. Ilang beses ko nang ipaliwanag sa'yo. Seryosong sabi ni Lorenzo na ikinailing naman niya. Lorenzo Uno? Mariin na sambit ni Neria sa pangalan ng kanyang panganay na anak. Sa ganoong espeto ay kailangan niyang itama ang anak. Mali ang sabihin sa kapatid nito na mahina ito. Alam niya naman na magkaibang level kung mag-isip ang kambal. Si Simon Dos, ang higit na bata kung tinitingnan. Ang gusto lang nito ay maglaro at manood ng paboritong anime. Ang kanyang panganay na si Lorenzo Uno ay bihira kung maglaro. Mas gusto nito ang mag-aral. Matalino ito at namana sa ama ang talent sa pagguhit. Na dahilan kung kaya't lagi niyang naaalala si Lawrence. Huminga ng malalim si Neria at umupo sa mahabang sofa na malapit sa anak niyang si Lorenzo. Hinaplos niya ang ulo nito at pagkatapos ay binuhat niya ito at saka pinaupo sa kandungan niya. Anak, wag ganun ang sasabihin mo sa kapatid mo. Mahinang sabi niya sa anak. Iyong sakto at tama lang na maririnig ni Lorenzo na hindi naman narinig ng kakambal nitong si Simon. Sorry po, Mami. Palagi niya po kasing kinukuha mga gamit ko sa pagguhit eh. Tapos ginagawa niyang lapis. Ang mamahal nun eh. Mangiyak-ngiyak na sumbong nito sa kanya at pinunasan ng luha sa pisngi. Pwede mo namang tanungin na maayos ang kakambal mo, anak. Huwag yung sasabihin mo ng ganun dahil masama iyon, okay? Paliwanag niya sa anak upang mas maintindihan ito. Okay po, Mami. Sorry po ulit. Tumatangong sambit nito at napangiti na. Binalingan naman niya ang bunso niyang anak. Kumakain pa ito ng chips at enjoy na enjoy sa panonood. Simon Dos. Ano po yun, Mami? Tugon nito nang hindi tumitingin sa kanya. Look at me, Simon. Malamyos ang boses na utos niya sa isa pang anak.
Kinuha mo ba ang artline pencil ng kuya mo? Yung lapis po ba, mami ko? Inosenteng tanong nito sa kanya. Isa sa dahilan kung bakit minsan ay hindi niya kayang pagalitan. Hindi yun lapis, Simon. Art pencil yun. Si Lorenzo na ang sumagot kaya napabuntong hininga na lamang si Neria. Nakikita niya sa mukha ng anak ang seryosong version ng daddy nito. Pencil pa rin yun, kuya. Katiwairan pa nito na tila ayaw magpatalo sa kapatid. Hindi po ba, mami, ang lapis po sa English ay pencil? Pinaupo na ni Neria sa sofa si Lorenzo at lumapit siya kay Simon. Umupo siya sa tabi nito at hinaplos ang matambok nitong pisngi. Oo anak, pero kasi yung artline pencil ng Kuya Lorenzo mo para siya sa pagguhit. Hindi siya yung basta-basta na lapis lang. Paliwanag niya sa anak at sinuklay-suklay pa niya ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Kailangan ko yun, Simon. Meron kaming art exhibition display sa school. Sabad ng kakambal nito. Nag-aaral na ang kanyang kambal. 5 taong gulang na ang mga ito at kasalukuyang nag-aaral ng kinder. May gaganapin ngang programa sa eskwelahan ng mga ito. Para iyon sa magagaling na bata sa larangan ng sining. At isa na ang anak niyang si Lorenzo sa napasama roon. Kasali rin ba ako doon, kuya? Kunot noong tanong nito sa nakatatandang kapatid. Marunong ka bang mag-drawing? Balik na tanong ng kapatid sabay turo sa drawing book nito. Marunong naman po ako mag-draw. Yung kind of shapes po. Kuya, alam ko yun ano? Nakangusong sambit nito sa kasumubo ng chips. Tahimik na pinagmasdan niya muna ang kambal. Circle. Dagdag na saad nito at nag-drawing pa ng pabilog sa ere. Pinasundan pa nito ng square, triangle at star. Kaya pumalakpak si Neria. Bilang isang ina na nagpapakitang proud siya sa mga anak nito. Napakagaling din naman ang kakambal mo anak ano? Nakangiting sambit niya sa panganay. Kung gusto mo, tuturuan kita ng sketching, kambal. Basta wag lang makulit at wag palaging kinukuha ang mga gamit ko, okay? Sige po, Kuya Lorenzo. Asahan ko po yan, ha? Oo, Simon. Kahit na paano ay proud din si Neria sa kanyang sarili. Kahit gaano kakulit at kabibo ang bunso niya ay masunuri naman ito. Masaya siya na malapit ang loob ng kambal at never na nagpisikalan ng mga ito kahit palaging nagtatalo. Dumating ang araw ng art exhibition display sa school ni Lorenzo. Handa na siya sa art na i-display niya. Pinaghirapan niya iyon at alam niyang magugustuhan ng mga judge. Dahil kilala siya sa school na magaling sa sining o mag-drawing kahit bata pa lamang siya. Kuya Uno? Tawag ni Simon sa kanya. Naglalakad na silang dalawa sa corridor ng eskwelahan. Huminto ang kanyang kambal sa paglalakad kaya iyon din ang ginawa niya. Bakit? May problema ba, Simon? Seryosong tanong niya at napahilot sa kanyang sentido nang makita ang nasa bibig nito. Nakatsupon ka pa rin hanggang ngayon? Nakita niyang inalis nito ang backpack at ibinaba ayon sa sementadong dinaraanan nila. Meron po akong ipapakita sa'yo, kuya. Maganda po siya. Sabi nito at dahan-dahan ang binuksan ang zipper ng bag nito. Inilabas ang malinis na papel na nakatupi. Simon, tanggalin mo na yung nasa bibig mo. 5 years old na tayo Tigilan mo na rin ang panonood ng anime. Ginagaya mo siguro si Master Jeremiah sa Ghost Fighter, no? Naiiling na tanong niya. Bata pa po ako, kuya. Gusto ko nga po maglaro't kumain lang. Ayoko pa mag-school po. Nakangusong pangangatwiran ang kakambal niya. Ewan ko sa'yo, Simon. Kawawa si mami sa'yo eh. Hinintay na lang ni Lorenzo kung anong ipapakita ng kakambal niya. Ito, kuya, Tingnan mo na maganda po tong sketch ng bahay. Pahayag nito at inabot sa kanya ang papel. Kinuha niya yon at binuklat. Namangha siya at lumaki ang dalawang mata niya nang makita ang magandang drawing ng bahay. Wow! Saan mo ito nakuha, Simon? Doon po sa kwarto ni mami, kuya. Nasa drawer niya po yan. Sagot nito. Isinara na ang zipper ng bag at saka muli iyong isinokbit sa balikat. Yan na lang pong i-display mo, kuya. Mananalo ka po riyan. Kay mami naman siguro yan. Di naman niya itatago kung hindi sa kanya eh. Pero bawal pa rin, Simon. Dito akin eh. Umiiling na tanggi niya. Sige, kuya. Kung ayaw mo, ako na lang po. Inosenteng sabi nito sa kanya at mabilis niya itong pinigilan.
Hindi pwede, Simon. Bawal yan dahil hindi mo yan drawing. Ganun ba, kuya? Sige po, wag na lang. Sang-ayon nito sa muling itinago ang drawing sa backpack nito. Halika na nga, malilate na tayo. Inaya na lamang niya ang kapatid at magkahawak kamay silang nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, nagmamadali si Lawrence na pumunta sa isang pribadong paaralan sa Batangas. Isa siyang judge na napili para sa mga art exhibition display ng mga bata. Pinaunlakan niya ang imbitasyon dahil hindi naman yun abala sa trabaho niya. Isa pa ay nagkataon na nagbabakasyon lang siya. Mula nang maghiwalay sila ni Ria ay hindi na siya nagmahal pa ng iba. Mas pinili na lang niyang mag-focus sa trabaho at nagawa naman niyang makalimot mula sa mapait na nakaraan. Sinipat niya ang relong pambisig at nakahinga siya ng maluwag dahil hindi naman siya na-late. Architect Caballera? Napalingon siya sa tumawag sa kanya mula sa likuran. May mini museum ang private school kung saan gaganapin ang art exhibition display ng mga estudyante mula kinder hanggang grade 6. Yes. Tugon niya. Kumunot pa ang noon niya nang makita ang kuya niya kasama ang asawa nito. Lumitaw rin ang mga pamangkin niya sa likod ng mag-asawa. Tito Lawrence! Masayang tawag sa kanya ng kambal. May sarili ng pamilya ang kuya niya. Inaamin niya na minsan ay naiinggit siya rito. Pangarap niya rin naman na magkaroon ng sariling pamilya. Anong ginagawa niyo rito, kuya? Nakangiting tanong niya sa mga pamangkin na lumapit upang magmano sa kanya. Isa ako sa mga judges. Baka akala mo ikaw lang. Nakataas ang kilay na sabi ng kapatid niya. Nagtaas ng kamay ang pamangkin niyang si Francesca. Gusto po naming makita yung magagandang drawing po, Tito. Kung may magugustuhan po kami, bibilhin daw ni Daddy. Masayang paliwanag ni Francesca. Gusto ko rin yata makita ng mga pamangkin mo na nakapwesto sa mesa ng mga Judge Lawrence. Kaya ang daddy nila ang kinukulit nila. Sabat ng asawa ng kuya niyang si Cherin. Mabait ito at talagang nakikita niya ang pagmamahal sa nakatatanda niyang kapatid. Masaya naman siya para sa mga ito. Siguro nga, Cherin. Okay, Francesca, Franco, pasok na tayo. Anyaya niya sa kanyang pamangkin. Nagsimula ng programa at kalaunan ay kanya-kanya na sa pag-display ang mga bata sa obra nila. Umikot na rin ang mga hurado upang makita isa-isa ang obra ng mga estudyante. Maganda to. Pahayag ng Kuya Frank niya sabay turo sa isang art painting. Pero parang... Nagkatinginan silang magkapatid at parehong nagulat. Nagsalubong na ang kilay niya sa pamilyar na drawing na nakadisplay. Bumilis na nga ang pintig ng puso niya. Ito yata ang drawing ng bahay mo, Lawrence. Kanino kayang arto, kuya? Ang obra sa harapan nila ay drawing niya noon. Iyon din ang architectural and structural plan na sinundan niya sa bahay na ipinagawa niya. He signed and sealed it kaya hindi iyon pwedeng kunin ng iba, lalo na't walang permiso niya. Siya lang ang may karapatan sa disenyong iyon. Akin po yan, sir. Maganda po ba? Singit ng isang batang lalaki na kaedad lamang ni na Francesca at Franco. Nakataas pa ang kaliwang kamay nito. Mas lumalim ang gatla sa noo ni Lawrence nang makitang nakatsupo ng bata. Kid, saan mo ito nakuha? Tanong niya bago siya dahan-dahan na lumapit sa batang lalaki. Sa akin nga po yan, sir. Nandyan nga po pangalan ko, oh. Simon Dos. Giit ng bata at itinuro ang nakasulat na pangalan sa signboard. Oo, kung sa'yo nga yan, sinong artist nito? Napayuko ang bata kaya lumuhod siya upang magpantay sila. Napapikit si Lawrence nang maamoy niya ang kulong ng bata. That smell. Sorry po, sir. Kinuha ko lang po yan sa drawer ng mami ko. Sa amin naman po siguro yan. Di naman po magtatago ng isang bagay si mami kung hindi po sa kanya eh. Paliwanag ng bata. Alam ni Lawrence na hindi naman nagsisinungaling ang bata. Hala ka, Simon Dos! Sigaw ng isa pang bata. Mabilis itong nakalapit sa kanila. Bakit in-display mo yan na, Simon? Sorry po, kuya. Maganda po kasi kaya sumali na po ko. Nasasayangan ako eh. Tinatago lang ni mami ang magandang art na yan doon. Mangyak-ngyak na sabi nito. Sa isip ni Lawrence ay magkapatid ang dalawa. Pero parang pareho ang laki at ang kadabang ito. Hindi pa niya nabibistahan ang mukha nito dahil halos nakatalikod sa kanya. Simon, diba sinabi ko na sa'yo na hindi pwede dahil hindi yan sa atin? Sermon pa nito, pero kalmado ang boses na parang hindi ito nagagalit sa kapatid.
Nang humarap na sa kanila ang bagong dating na bata, ay pareho silang napasinghap ng kuya niya. Kambal nga ang kaharap nilang mga bata. Sorry po sir, hindi po sa kanya ang drawing na yan. Paghingi ng tawad sa kanya ng batang lalaki na bagong dating. Hawak-hawak na nito ang kamay ng kapatid. Ewan niya kung bakit natuwa siya sa gesture na iyon ng mas mature na bata. Pero kanino ba to? Bakit nakatago ito sa drawer ng mommy nyo? Seryosong tanong niya sa dalawa. Gusto niyang malaman kung sinong gumuhit nun. Sa mami nga po namin, sir. Ang batang umiiyak ang sumagot sa tanong niya. Napasimpleng pinupunasan ng luha sa damit ng kapatid nito. Hindi po marunong mag-drawing ang mami namin, sir. Siguro po pag-aari ito ni daddy. Magaling po siya eh. Sabi ng mami ko, nagmana ako sa daddy namin. Pahayag ng isa pa at nang mapansin ng kapatid nito na pinupunasan ng luha gamit ang damit nito, ay naglabas ito ng panyo. Tumahan ka na nga, di naman kita pinapagalitan. Pinagsasabihan lang kita. Wala naman si daddy kuya eh, hindi pa dumating. Shh! Huwag ka maingay, Simon. Sorry ulit kuya Lorenzo, isisiper ko na lang po ang bibig ko. May sarili na ngang mundo ang kambal at parang hindi na siya napapansin pa ng mga ito. Hey kids, pwede ko bang makita ang drawing? Sabat ni Lawrence sa mga bata at hindi naman nagdalawang isip ang isa sa mga ito na ibigay sa kanya. Tiningnan niya ang likuran ng drawing at hindi nga siya nagkamali. Naroon pa rin ang signature niya, may initial pang nakalagay. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng dalawa. May nararamdaman siya na kung ano sa kanyang dibdib. May hinala na siya, ngunit ayaw niyang umasa. Baka masasaktan lang siya kapag nalaman niyang mali siya. Anong pangalan niyong dalawa? Mahinahon na tanong niya sa mga ito. Ako po si Lorenzo Uno at ito po ang art display ko, sir. Kasama po ako sa programang ito. Masiglang pakilala ng isa at confident nitong ipinakita ang obra nitong family tree ang disenyo. Very good. Namamanghang sabi niya rito at tiningnan ang kapatid nito. Ikaw naman, hindi ka pa nagpapakilala sa akin. Tinanggal nito ang tsupon sa bibig. Ako po si Simon Dos. Wala po akong art display kasi di po ako marunong mag-drawing. Wala po akong talent katulad ng kuya ko. Gusto lang po ni Simon na mag-pray at mag-merienda. Sabi nito, ibang-iba itong magsalita sa kapatid nito. Okay lang, lahat tayo may sariling talent. Alam ko na iba lang ang talent mo sa kuya mo. Nakangiting sabi niya para naman hindi ito madismaya sa sarili. Alam ko po sir, sabi po yan sa akin ng mami ko. Siya nga po pala, sino pong dalawang bata na nasa likuran mo? Nagtatakang tanong ni Simon sa kanya at gamit ang hiniliit nito ay itinuro ang pamilya ng kuya niya. Naroon pa ang mga ito at parang nag-e-enjoy na panoorin siyang kausapin ng kambal. La, tito, mga bata raw po, bata rin naman po siya. Sabat ng pamangkin niyang si Francesca. Napabungis-ngis pa ito na mabilis sinaway ng kapatid nitong si Franco. Oo anak, katulad mo rin siya na mahilig sa tsupon. Pero ikaw ay may gatas pa, siya wala. Singit naman ng kanyang nakakatandang kapatid. La, si Daddy bully. Bulalas pa ng bata na ikinatawa ng mga magulang nito. Hello kids, I am Shireen. Ito naman ang kasawa kong si Frank na kapatid ni Lawrence. Itong kambal ay mga anak namin, si Franco at saka si Francesca. Kayo ba? Nasaan ang mga magulang nyo? Malambing na tanong ng asawa ng kuya niya. Teacher ito at talagang mahilig sa bata. Teacher ang mama namin. Si daddy naman ay isang professor. Kayo, anong mamit daddy nyo? Tanong ng pamangkin niyang si Francesca. Talagang mausisa ang isang to. Nagtatrabaho sa bangko si mami namin. At si daddy naman. Si daddy. Hindi matapos-tapos ni Simon ang sasabihin nang tumingin sa kapatid. Nagkatingin na ng mga ito pero nanatiling tahimik si Lorenzo. Si mami! Si mami na yun oh! Sigaw bigla ni Simon at basta na lamang hinatak ang kambal papunta sa isang direksyon. Nang sundan iyon ng tingin ni Lawrence, ay patungo ang mga ito sa isang babaeng nakatalikod. Pamilyar sa kanya ang figura ng katawan nito. Nang dahan-dahan itong lumingon, pakiramdam niya ay huminto ang takbo ng oras. Si Neria. Sambit niya sa pangalan ng dati niyang kasintahan na ngayon ay kausap na ang kambal. Samantala ay umabsent sa trabaho si Neria para lang samahan ang kanyang anak sa school.
Hinatid niya ang mga ito gamit ang sarili niyang sasakyan at umalis muna saglit. Kailangan niya nang dumaan sa bangko dahil baka magagalit na naman ang kanyang ina. Isa na siyang manager sa bangko at lumalago na rin ang negosyo ng daddy niya. Hanggang ngayon ay gusto pa rin ng mommy niya na kontrolin ang buhay niya. Kung kani-kanino siya, inirereto na madalas niyang hindi sinisipot. Nasaan na kaya mga baby ko? Nakangiting tanong niya sa sarili habang hinahanap ang kanyang mga anak. Dumaan na rin kanina si Neria sa fast food restaurant para bumili ng pagkain. Pang-apat na tao iyon dahil mahilig kumain ang bunso niya. Alam niyang mapaparami na naman ito sa pagkain. Hindi siya ang nakahanap sa kambal sapagkat ang mga ito na mismo ang lumapit sa kanya. Mami, dumaan ka po rin sa favorite resto namin ni Kuya. Malapad ang ngiting tanong ni Simon. Ang atensyon ay nasa hawak niyang cellphone na may tatak ng restaurant. Yes, baby. Makakalimutan ba yon ni Mommy kahit hindi mo ipalala sa akin? Malambing niyang tugon sa anak at dumukwang siya papalapit dito para halikan ang pisngi nito. Ganoon din ang ginawa niya sa panganay niya. Tapos na bang art exhibition display ninyo, Lorenzo? Hindi pa po, Mami. Umiikot lang po ang mga judge para bigyan po ng score ang art namin. Magalang na paliwanag nito sa kanya. Napansin niyang may isa pa itong hawak na drawing na pamilyar sa kanya. Anak, bakit dala-dala mo yan? Nagtatakang tanong ni Neria sa kinuha ang drawing. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Dream house nila iyon ng lalaking mahal niya. Parang ganun sila. Pangarap lang. Drawing lang at kasalanan niya. Si Simon po, Mami. Pinadisplay niya ron. May nagtanong po kanina kung sino po may-ari niyan. Tiya nagsusumbong na sabi ni Lorenzo. Titingnan pa lang sana ni Neria ang direksyong itinuro ng kanyang anak nang tumambad sa paningin niya ang lalaking hindi niya inaasahan na makikita niya ngayon. Lawrence? Nauutal na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Bumaba ang tingin niya sa kaliwang braso nito at may batang babae na nakahawak doon. Nag-init ang sulok ng mga mata niya, ngunit pinipigilan niyang umiyak sa harapan nito. May anak na ang lalaki. Isa lang ang ibig sabihin, may sariling pamilya na rin si Lawrence. Ngunit wala naman siyang dapat ikabahala sa bagay na iyon. Kontento na siya sa kaalaman na masaya na ito sa piling ng iba pagkatapos niyang iwan sa ere noon. Long time no see, Neria. Bati nito sa kanya na hindi niya nababakasan ng kahit na anong emosyon. Yeah, tipid na sabi niya lang at ngumiti ng bahagya. Frank, parang pamilyar ang eksena na to. Naalala mo pa ba? Sabat ng isang magandang babae at nakaangkla ang kamay nito sa braso ng isang lalaki na malaki ang pagkakahawig kay Lawrence. Yes. Yun lang ang tugon ng lalaki bago humalik sa sentido ng babaeng nakaangkla rito. Francesca, anak, halika rito. Mamaya niyan mapagkabalan kang anak ng Tito Lawrence mo. Natatawang saad ng babae saka maingat na hinila ang batang babae. Napakurap-kurap pa si Neria dahil mali yata ang naisip niya na may anak na si Lawrence. Nagtama ulit ang mga mata nila ng lalaki. Wala yata itong balak na mag-iwas ng tingin sa kanya. Kung wala lang lumapit dito para kunin ang pahawak na papel, kung saan nakasulat ang score ng mga batang kasama sa art exhibition display. Masayang-masaya silang mag-iina dahil si Lorenzo ang nanalo sa contest. Mula naman sa malayo ay nakatanaw pa rin si Lawrence kay Neria. Hindi niya inakala na may anak na ito. Ngunit sigurado naman siya na hindi pa ito kasal. Wala siyang nakitang wedding ring sa daliri nito. Sa tingin mo ba, ikaw ang ama ng kambal na yun, Lawrence? Tanong ng nakatatanda niyang kapatid. Tumango siya. I have a feeling that I'm their father. Hindi mo kailangang manghula, Lawrence. Kung anak mo sila, ay sa unang tingin pa lang malalaman mo na at makikilala mo sila. Hindi nga lang utak mo ang gagamitin mo. Pwede rin naman yung puso mo, kapatid. Mahabang pahayag ng kuya niya at marahan siyang tinapik sa balikat. Ano pang hinihintay mo, Lawrence? Lapitan mo na sila para may bago ng kalaro ang mga pamangkin mo. Singit ng asawa nitong si Shireen. Nagawa pa siya nitong itulak na ikinatawa niya. Mukhang magkakasundo sina Lorenzo at Frank. Parehong-parehong ugali nilang dalawa. Di ba, Frank? Sinang-ayunan naman iyon ng kapatid niya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lawrence. Bago pa man makaalis ang mag-iina, ay nilapitan na niya ang mga ito. Sigurado ay ito na yon. Ito na ang tamang oras na hiningi niya sa tadhana noong nagpaubaya siya. Neria. Samantala ay napatingin naman ang babae sa tumawag sa kanya.
Hindi na siya nagulat pa nang makitang si Lawrence yun. Ikaw pala, Lawrence. Nice meeting you again. Gusto niyang maging civil ang pakikitungo niya sa dating kasintahan. Ngunit inaamin niya na masaya siyang makita ulit ito. Same here na Ria. Congrats pala sa'yo, Lorenzo. Ako ang bibili ng art mo. Maliban sa premyo mo tatanggap mo. Marahan na saad nito sa anak niya na ikinatawa naman ni Lorenzo. Thank you po. Pasasalamat ng panganay niya na ilang beses pang yumuko. Ako po, wala po ba akong premyo? Singit ni Simon na agad niyang hinawakan sa balikat. Hindi ka naman kasali sa art exhibit, anak. Anya kay Simon na ikinasamangot nito, saka ibinalik ang tsupon sa bibig. Tinanggal naman niya iyon at tinago. Mami naman. Nakangusong sambit nito at naglalambing na yumakap sa bewang niya. Naria, kung okay lang sana sa'yo na mag-usap muna tayo. Kasama ko si Kuya at ang pamilya niya. Sabi ng binata na parang nahihiya pa sa kanya. Siya ang may atraso kay Lawrence. Siya ang nang-iwan dito at wala siyang dahilan para tanggihan ito. Marahan siyang tumango. Sige, sa isang waiting area sila pumesto. May dala akong pagkain dito, pero pang-apat na katao lang ito eh. Pakain na lang natin sa mga bata. Nahihiyang sambit ni Ria at isa-isang inilabas ang mga pagkain. It's okay, miss. May drinks naman akong dala rito. Soda na, bawal sa mga bata. Sabat ng babaeng kasama nila. Ako pala si Cherry Natividad Abellera. Asawa ko ng kuya ni Lawrence. Ria ang pangalan ko. Nice to meet you, Cherry. Likewise, Ria. Mukhang sila rin ay magkakasundo ni Cherry. Palangiti ito. Hindi lang ganda ang pwede nitong ipagmalaki, mabait din ito. Thank you po, Tita Ria. Sabay na pasasalamat ng mga pamangkin ni Lawrence. You're welcome, babies. Nakangiting tugon niya. Gusto niyang kurutin ang matatambok na pisngi ng dalawang bata. Kids, alam niyo ba na ang drawing na ipinakita niyo sa akin kanina, totoong bahay na? Bigla ay singit ng kapatid ni Lawrence na ikinagulat niya. Po, totoong bahay na po. Inosenteng tanong ng panganay niyang anak. Itong kapatid ko ang architect ng bahay na yon at siya ang may-ari ng drawing. Sabi nito na agad siniko ang asawa. Bakit po nasa drawer yun ng mami ko, sir? Imposible naman po na ninako yun ni mami. Di ba po, mami? Hindi ka thief. Makulit na tanong sa kanya ni Simon. Hinawakan niya lang ito sa ibabaw ng ulo. Pwede rin na binigay ng kapatid ko sa mami niyo, kids. Sa tingin niyo, bakit niya bibigay yun? Tanong pa ng nakakatandang kapatid ng binata. Hindi tuloy alam ni Ria ang sasabihin niya. Frank, wag kang pakailamero. Pabayaan mo ng kapatid mo. Sitan ni Cherrain kay Frank, sabay kurot sa tagiliran nito. Patingin po ko ng ID niyo, sir. Request ni Lorenzo at pare-pareho silang nagtaka sa request na yon. Ibinagay naman ni Lawrence sa kanyang anak ang ID at inilapit iyon sa likod ng drawing. Nakaisyoso rin ang kambal dito. Kuya, same pong signature nila. Saka po yung dalawang letra, oh. Hindi po ba initial to? Katulad ng ginagawa mo sa painting mo. LA po ang nakalagay. Tapos siya raw po si Lawrence Abellera. Ikaw po ang inilalagay mo. LUDV. Hindi pa tapos sa pagpapaliwanag ang bunso niyang anak nang sumabat ang batang babae. Ano pong LUDV? Usisa nito. Initial yun ang pangalan ng may-ari ng drawing or painting, Francesca. Paliwanag ng kapatid nito. Lorenzo Uno de Vera. Full name yun ng kuya ko. Sagot naman ni Simon. Tiningnan ni Ria si Lawrence. Hindi siya sigurado kung iniisip niya rin ba ito na ito ang ama ng kambal. Dahil hindi naman ito kumibo at tila hinihintay lang na siya ang magsasabi ng totoo. Mami, kanino po bang drawing na to? Kay daddy po ba? Ngayon ay parang malamig na ang boses ng anak niyang si Lorenzo. Napatingin pa siya kay Lawrence na miski ito ay nabigla sa pagbabago ng mood ng kanyang anak. May ininilihim ka ba sa amin ni Kuya, Mami? Halata naman po na si Sir Lawrence ang gumuhit nito dahil nandito ang signature niya at initial ng pangalan niya, Mami. Badang magsinungaling. Mahabang sambit ng bunso niya at umiiling-iling pa ito. Mukhang wala na nga siyang choice pa kung hindi ang sabihin sa mga ito ang totoo. Masyadong makulit ang mga bubwit niya at hinihintay na rin naman siya ng mga kasama roon na magsalita. No pressure, Ria. Take your time. Nabigla siya nang magsalita si Lawrence. Hindi niya yon inaasahan. Isa lang ang ibig sabihin niyon. Alam na nito ang totoo.
Huminga siya ng malalim. Wala naman na akong balak na maglihim pa. Ayoko lang naman na magmadali dahil baka mabigla ang mga anak ko. Pagdadahilan niya. Sino pong magugulat, Mommy? Kami po ba ni Kuya? Sabat naman ang bunso niya. Baby, huwag kang sabat ng sabat. Marahan na saway niya sa anak. Mommy, kasi kanina pa kami nag-iintay. Parang inis ng tugon nito. Fine, ang kukulit niyo ng kuya mo eh. Napipilitan na sabi niya. Nakarinig siya ng pagbungis ng isang bata. Mula ayon sa pamangkin ni Lawrence. Miski siya ay nahawa rin sa bungis nito. Binuksan niya ang bag niya para kunin ang wallet roon. May litrato sila ni Lawrence na nakatago roon. Tiningnan na muna niya ang kambal. Parang siya ang naawa sa mga ito. Hindi naman kasi naghahanap ng ama ang mga ito, subalit karapatan pa rin ng mga ito na makilala si Lawrence. Mommy, ano na po? Hindi makapaghintay na pukaw ni Simon sa atensyon niya. Una niyang ibinigay ang litrato kay Lorenzo. Sumilip lang ang kakambal nito at mas malakas na napasinghap. Hala, kung ganun siya po ang daddy namin ni Kuya? Gulat na tanong ni Simon sabay turo sa daddy nito. Matalino rin naman talaga ang bunso niya at talagang mabilis din itong makaintindi. Simon naman, wag manduro, bad manners yun. Sabay ng kakambal nito at ibinaba pa ang kamay ng kapatid. Ria. Sambit ni Lawrence sa pangalan niya at nang magtama ulit ang mga mata nila ng binata ay nakitaan na niya ito ng mga luha. Siya nga ang daddy niyo, Lorenzo. Simon, siya ang may-ari ng drawing na yan. Dahil sabi niya, dream house namin yan. Pero naghiwalay kami 6 years ago. Lorenzo anak, architect ang daddy niyo, kaya sa kanya ka nagmana. Marahan na paliwanag ni Ria sa mga anak. Hinintay nila ang magiging reaksyon ng kambal hanggang sa umiyak na nga ang anak niyang si Lorenzo na ikinabigla niya. Dahil inaasahan niya na si Simon ang maiiyak kapag nakilala na nito ang ama. La, si Kuya, iyakin din pala. Bulalas na kakambal nito, pero hindi naman pinagtawanan ng kakambal. Pareho pang tumayo ang dalawa at yumakap sa ama. Hush now, sons. Sorry kung nalate masyado si Daddy. I had no idea that you two existed. Oh God, I am so happy to finally meet you. Naluluhang sambit ng lalaki. Dahil sa dramang naganap sa mag-aama, ay nagtagal pa sila sa eskwelahan at nang magdesisyong umuwi ay nag-convoy si Lawrence sa kanila dahil nais daw malaman kung saan sila nakatira. Dito kayo nakatira? Nagtatakang tanong ni Lawrence sa kanya. Tinignan nito ang apartment na tinutuluyan nilang mag-iina. 2 taong gulang pa lang ang kambal nang maisipan ko na bumukod na lang kami. Kaya ko namang buhayin ang mga anak ko gamit ang perang pinaghirapan ko. Paliwanag niya dahil halatang curious ito. Malaki ang bahay nila sa Batangas, ngunit mas pinili niya ang lumipat sa isang maliit na apartment. Paano naman ang mga bata ni Ria? Sinong kasama nila kapag nasa trabaho ka? Usisa nito. May nursery school na malapit lang sa working place ko. Doon ko sila iniiwan. Pinsan ko rin naman ang may-ari nun. Nababantayan niya sina Lorenzo at Simon. Pahayag pa niya na ikit ng tango nito. Daddy, di ka ba papasok sa apartment namin? Tanong ng anak nilang si Simon na todo kung makapangunyapit sa ama. Busy ka po ba, Daddy? Kaya aalis ka rin agad-agad? Segunda naman ang kakambal nitong si Lorenzo. Baka sa boses ng bata ang lungkot. Actually, may bahay ako rito sa Batangas. Yung drawing ko na dinala nyo kanina. Narito yun. Nagbaksyon lang kami rito kasamang Tito Frank nyo. Pati ng pamilya niya. Sa bahay na yung kami tumutuloy ngayon. Pwede ka namang pumasok kung gusto mo, Lawrence. Magkape ka muna sa loob. Anyaya niya sa dating nobyo na biglang umaliwala sa muka. Sige, hindi ko tatanggihan yan, Ria. Masaya at nakangiting tugon nito. Nang araw na iyon ay talagang nakatakda silang magkita ni Lawrence, na parang iyon na rin ang tamang oras na ibinigay sa kanila ng tadhana. Simula noon ay pabalik-balik na si Lawrence sa apartment nila at sinisikap din ito na maging isang mabuting ama sa kambal. Nakontento si Ria kahit wala pa silang napag-usapan tungkol sa kanila. Ang kasiyahan ng mga anak niya ay ang prioridad niya. Subalit isang araw ay sinundo ng mami niya ang kambal mula sa eskwelahan. Mom, nasan po sina Lorenzo at Simon? Malamig na tanong ni Ria at pinaharurot ang sasakyan patungo sa bahay ng mga magulang niya. Umuwi ka sa mansyon kung gusto mong makita ang mga anak mo, Ria. Sagot lang nito mula sa kabilang linya. Ano na naman to, Mommy?
Bakit niyo po dinalarian ang mga anak ko? Nabalitaan ko kasi na nakikipagkita ka sa ibang lalaki. Neria, ipapaalala ko lang sa'yo na pakasalan mo ang inaanak ng daddy mo. Kung may relasyon man kayo ng lalaking iyon, ngayon pa lang ay hiwalayan mo na siya. Humigpit ang hawak niya sa manibela nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Mom, ano na naman ba to? Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na hindi ako magpapakasal sa kung sino-sinong lalaki na nirereto niyo sa akin. May mga anak na po ko, Mommy. Stop controlling my life. I'm already an adult. Sigaw niya sa ina. Hindi na niya napagilan pa ang sarili na pagtaasan nito ng boses. Exactly. May mga anak ka na nga, Neria. Nagpabuntis ka sa lalaking yon. Kaya wala nang tatanggap sa'yo kapag hindi mo pinakasalan si Jaren. Mom, kayo po ba talaga ang mommy ko? Bakit pakiramdam ko hindi? Dahil never niyong inintindi ang nararamdaman ko. Nakakapagod na po. Kaya ako umalis sa poder ninyo ay dahil ayoko maging sunod-sunuran pa. Muling sigaw niya at binabaan na niya ng tawag ang mommy niya. Pagdating niya sa mansyon ay umabis agad siya mula sa kanyang sasakyan at hinanap ang kambal. Nang makita niyang nasa playground ang mga ito, ay nakahinga siya ng maluwag. Lorenzo, Simon! Pukaw niya sa atensyon ng mga ito. Nagmamadaling lumapit ang mga ito sa kanya. Mami, nandiyan ka na po pala! Masayang bulalas ng kanyang bunso. Agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang kambal. Umuwi na tayo, sabi niya sa mga ito. At saan kayo pumunta, Neria? Malamig na tanong ng mommy niya. Nagpupuyo sa galit ang kanyang dibdib. Ngunit kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Ina pa rin niya ito at malaki ang respeto niya rito. Aalis na po kami, mommy. Kalmadong tugon niya sa kahinarap ang mommy niya. Kahit may edad na ito, ay istrikta pa rin itong tingnan. Hindi kayo aalis. Pinakuha ko na rin ang mga gamit niyo sa apartment. Darating mamaya si Jaren. Ang mansyon na ito ang ipinamana namin sa'yo ng daddy mo. Dito kayo manirahan. Seryosong pahayag ng mommy niya. Kumulo lang ang dugo niya. Handa na sana siyang sagutin ito nang may magsalita mula sa kanyang likuran. Hindi po ako makakapayag na patirahin niyo ang pamilya ko kasamang ibang lalaki, ma'am. Hindi nila kailangan ng iba para lang may tumayong ama sa kanila. Handa akong panagutan ang responsibilidad ko na sana noon pa man ay ginawa ko na. Seryoso at tuloy-tuloy na saad ni Lawrence na hindi niya alam kung paano nakapasok doon. Humarang pa ito sa kanilang harapan na para bang nais silang protektahan. Architect Lawrence! Sambit ng mami niya sa pangalan ng lalaki. The one and only, ma'am. Taas noong sagot naman ng dati niyang nobyo at nangunyapit na naman ang kambal sa ama ng mga ito. Sino naman na nagpapasok dito sa iyo sa loob? Alam mo ba na trespassing ang ginagawa mo? Malamig na tanong ng mami niya rito. Dedepensahan na sana niya ito nang sumulpot din ang kanyang ama. Hayaan mo na sila, Leonor. Hindi na bata ang anak mo para ikaw ang magdesisyon sa buhay niya. Seryosong saad ang Daddy Morgan niya, kaya napasinghap ang mami niya. Nagpumiglas ito nang hinila papasok sa loob ng bahay nila at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Nang tuluyan silang naiwan doon, ay hinarap siya ni Lawrence. Sinapon ito ang kanyang pisngi. Lawrence, natakot ka ba nang dalhin dito sa bahay niyang mga anak natin? Tanong ng lalaki sa kanya na ikinatango niya lang. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Paano mo nalaman na narito kami, Lawrence? Sa daddy mo. Simula na makita ulit kita at nalaman kong may mga anak tayo, ay naglakas loob akong kausapin ng personal ang daddy mo. Siyempre sa umpisa, nahirapan ako dahil ayaw kong ipaubaya sa akin. Pero hindi ako sumuko na makuha ang basbas niya para hingin ng kamay mo, Neria. Pinatunayan ko na sincere ako at hindi ako naghihiganti lang dahil nakipaghiwalay ka nun sa akin. Hindi ko naman magagawang saktan at lolokohin ang ina ng mga anak ko. Dagdag pang sambit nito at marahan siyang hinila upang ikulong siya sa mga bisig nito. Ang sabi pa ng daddy mo ay siya na raw ang bahala sa mommy mo. Tapos ako na raw ang bahala sa mag-iina ko. Sa inyo ng kambal. Napahikbi na lamang si Neria dahil hindi niya inakala na ipaglalaban siya ni Lawrence at gumagawa na pala ito ng paraan para lang mabawi sila. Sa kabila ng pasakit na ibinigay niya rito, ay siya pa rin ang pinili nito at gusto nitong mabuo ang kanilang pamilya. Hush no, babe. Pinapanood ka ng mga anak natin. Baka sabihin ni Simon na iyakan din pala ang mommy nila. Natatawang biro nito, ngunit mas lumakas lang ang pag-iyak niya. Oo nga po, Daddy. Iyakin din po pala si Mommy. Sabat ng bunso nila. Naramdaman niya ang pagyakap nito sa kanyang bewang.
Binubuli ka na ng Simon natin. Ani Lawrence sa kanya. Saka lang siya huminto sa pag-iyak. Pinunasan pa nito ang mga luha niya. Bully talaga yan eh. Maski ang kuya niya hindi nakakaligtas sa kanya. Komento naman niya na sinang-ayunan ni Lorenzo. Totoo po, Daddy. Bully talaga yang si Simon. Saad ng panganay nilang anak sabay sundot sa matambok na pisngi ng kakambal. Well, nagmana yata siya sa mami ninyo. Ganyan na ganyan siya sa akin noon. Natatawang kwento ni Lawrence kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Sasama na ba kayo sa akin? Saan? Pagtataka ni Ria. Sa bahay natin. Ipapakita ko sa inyo ang dream house natin noon. Ipinatayo ko pa rin naman kahit wala namang kasiguraduhan na ibabalik ka rin sa akin ng tadhana. Gayon nagpag-ubaya ako noon. May sinseridad na saad pa ni Lawrence. Tanging pagtango na lang ang naisagot niya. Akala ni Ria ay malayo pang pupuntahan nila. Subalit ilang metro lang ang layo ng private school na pinapasukan ni Lorenzo at Simon doon. Namangha siya sa nakitang magandang bahay na nakita niya lang sa drawing ni Lawrence noon. Mami, totoo pala na bahay na ang drawing. Wow, ang ganda po, Daddy. Sigaw ni Lorenzo na may kasama pang pagtalon. Maya-maya ay binalingan nito ang ama. Para magic po ang nangyari, Daddy. Nakangiting komento ni Lorenzo. Pasok tayo sa loob. Dahil may naghihintay sa atin. Siguro, kanina pa excited na makita kayo. Usal ng lalaki. Ayan na po sila, lolo't lola. Dinig nilang sigaw ni Francesca. Oh my, another twins! Pinagpala talaga ang mga anak natin, Mateo. Worth it naman pala talaga ang maghintay tayo ng ilang taon bago sila mag-settle down. Tuwang-tuwang sabi ng ina ni Lawrence na abot tenga ang ngiti. Neria, right? Welcome to our family, iha. Nakipagbeso-beso pa ito sa kanya at nagpasalamat naman siya. Mabilis itong humiwalay at lumuhod sa harapan ng kambal. Good afternoon po, sir. Magalang niyang bati sa ama ni Lawrence. Drop the formality, iha. Dito na lang. O kung gusto mong sanayan ang sarili mo, ngayon pa lang, tawagin mo na kaming mami at daddy. Anang daddy ni Lawrence sa talagang mabait din pala. Akala ko'y isa lang ang anak mo, Lawrence. Sabik na wika ng ginang saka pinaghalikan sa magkabilang pisngi ang kambal. Ako po si Lorenzo Uno, Lola. Nahihiyang pagpapakilala ng kanyang panganay. Ako si Simon Dos, Lola. Ako po ang bunso. Pakilala rin ang bunso niya sabay turo sa sarili. Oh my Simon! Mateo, honey, ang gagwapo ng ating mga apo. Kamukhang kamukha ng daddy nila. Komento pa ng ginang at naluluha na nga ito. Lolo Aliana at Lolo Mateo ang pangalan nila, mga anak. Ang sabi ko lang sa kanila isa lang ang anak ko. Singit naman ni Lawrence at minalingan pa siya nito. I want to surprise them. Pareho kayo ng kuya mo, Lawrence. Sabi niya dadalhin niya lang sa bahay si Shireen. Pero nagulat na lang ako nang makita na may dalawang bata. Tapos ikaw? Ay nako, ngunit ayos lang naman. Nag-advance na kayo agad bago pa ang kasal. Mahabang pahayag ng ginang na sinabayan ng malakas na tawa. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Ria at nang tingnan niya ang sister-in-law ni Lawrence ay namumula rin ang pisngi nito. Nang magtama ang kanilang mga mata ay napangiti sila sa isa't isa. Wala na, kinalimutan na nila tayo. Naiiling ng sambit na nakakatandang kapatid ng binata habang nakaakbay ito sa asawa. Ganyan din sila nung unang dinala mo mag-ina mo, kuya. Segunda ni Lawrence at pinagmamasdan lang ni Ria ang mga anak niya na masayang nakipagkwentuhan sa grandparents ng mga ito. Naroon din ang kambal na sina Franco at Francesca. Welcome to our family, Ria. Finally, makakahinga na ng maluwag sina mami at daddy. Dahil hindi na sila maabahala pa sa love life naming magkapatid. Sabi ni Frank sa kanya. Secure na raw ang future. Tugon pa ng asawa nito. Napalingon siya kay Lawrence nang hinawakan nito ang kanyang kamay. Nakikita pa rin niya ang kislap ng mga mata nito. Naiintindihan ko na si kuya. Wala man naging hadlang noon sa kanila, kundi ang profession niya at ang pag-aaral noon ng asawa niya ay pinawayan niyang lahat sa tadhana. Ganon din ang ginawa ko sa atin, Ria. Kung tayo pa rin. Pero alam ko mas mahihirapan ka sa sitwasyon natin. Punong-puno ng emosyon na sambit ni Lawrence sa kanya, saka hinalikan ang likod ng kamay niya. Hindi ka ba nagtataka kung paano ko nakuha ang sketch mo? Imbis ay tanong niya rito na hindi man lang nag-usisa tungkol sa bagay na yon. Tell me, babe. Nakangiting sambit nito.
Nang malaman ko na buntis ako, sinubukan kong puntahan ka sa apartment mo. Masyado ka yatang nasaktan nun, na kahit ang drawing mo, iniwan mo na lang doon. Nakasimangot na sabi niya rito. Pinisil nito ang pisngi niya. Naria, nakalimutan kong dalhin yun. Pero totoo ba na nagpunta ka sa apartment ko dati? Oo, huli na pala para ipaglaban kita. Dahil tuluyan ka ng inilayo sa akin. Now this moment is ours. Nothing can hinder our love anymore. Malambing na sabat nito. Yumakap lang siya kay Lawrence. I miss you, Lawrence. I miss you more than words can say, Naria. Babe, will you marry me? Napasinghap siya sa sinabi nito. Lawrence, ano ba naman yan? Nagpo-propose ka nga pero hindi ka ba lang nag-abalang lumuhod? Komento ng asawa ng kuya nito. Mabilis na lumuhod ang lalaki at talagang seryoso ito sa marriage proposal at may nakahanda na ring singsing. Well, taming ang marriage proposal ko. Dahil naipatuyo ko na ang dream house natin. So, Naria, ayoko na mahabang speech, but I want you to know that despite the distance between us, ay hindi ka nawala sa isip ko. And you're the only one who can make my heart beat faster. Naria de Vera, please be my wife. Sunod-sunod ang pagtango ni Naria, kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. I'll fight for you now, Lawrence, and I'll never let you go again. Yes, ang sagot ko. Nang maisuot na nito ang singsing sa daliri niya, ay mahigpit siyang niyakap at hinalikan sa balikat. Thank you, babe. Sambit nito. Wow! Engaged na sina Mommy at Daddy! Dinig nilang sigaw ng kambal. Akala na ni Rhea ay hindi na sila magkakaayos ng mommy niya at hindi na ito makakarating pa sa araw ng kasal nila ni Lawrence. Subalit 1 linggo pa bago ang kasal nila ay nakipag-ayos na ito sa kanya. Kaya kompleto pa rin sila sa araw na yun. Tunay nga na hindi kayang tiisin ng isang ina ang anak. Ito pa rin ang gagawa ng paraan upang maging maayos ang relasyon nilang mag-ina. Sa paglipas naman ng ilang buwan, ay nabihiyaan sila ng kanyang asawa ng isa pang anak. Babae ang naging bunso nila, na pinangalanan nilang si Sorena. Destiny can reunite two people who are meant to be together, despite distance, time, or circumstances. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!